Sala-salabat na traffic, singit dito, singit doon, kanya-kanyang diskarte para maungusan ang mabagal na usad ng ibang mga sasakyan. May stoplight nga, di naman gumagana. May enforcer nga, di naman gumagalaw. Anong point na mga yan? Matagal na, simula na yan nung ginawa. Mga 3 years na siguro. Pag nung tapos na gawa, ganyan na yan. Natatakot din ako, hinahatid ko hanggang dito. Hintayin muna namin kung mayroon kaming kasabay na sasakyan gumanon, saka kaming gumagano, gaya niyan. Oh. Hindi po gumaganin. Sa ano po, kaming mga nagbabike, pati rin po sa mga motorista para hindi po sagabal yung trapiko sa amin. Dito sa IBP Philinvest Road, parang bituka ng manok ang buhol-buhol na traffic sa lugar. Ang salarin ang hindi gumaganang traffic lights sa kalsada. Buwa sa surveillance camera kung paano tila naging playground ng mga motorista ang kalsada na para silang nagpapatintero. Alas 5 yan ng hapon. Pero teka, may enforcer naman pala sa lugar. Ang kaso, dead malang. Mga sir, okay ba tayo dyan? Kape, gusto nyo? Muling binalikan ng aming team ang nasabing lugar sa ibang araw. Ngayon naman, itinaw namin ito ng alas 6 ng gabi kung kailan tagsa na ang mga pauwi mula sa kanilang mga trabaho. Pero ganun pa rin ang sitwasyon. Walang maayos sa traffic lights at wala pa rin nagmamandong enforcer. Inilapit na namin sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang nakakaperwisyong sitwasyon sa IBP Philinvest Road. Buong Metro Manila ang nakakasagop o may hawak lahat ng traffic signalization ay ang MMDA through the Traffic Engineering Center. So lahat ng layout, lahat ng installation, lahat ng maintenance and deployment of all traffic signalization in Metro Manila are being handled by MMDA. So kung may kinakailangan lang ng nasira or kailangan ng repair or kailangan magdagdag ang isang intersection ay sumusulat tayo sa MMDA. Pero kung nasulatan ba nila ang MMDA tungkol dito, walang sagot ang DPOS ng Quezon City. Ang sabi naman ng Metro Manila Development Authority, yung po nga po, kung yung sa IBP ang sinasabi as per our record, ang sa IBP Road po ay requested po ito ng flashing ni Councilor Castelo. So dapat po, pag hindi gumagana ang traffic lights, may enforcer. Dapat, lalo pag rush hour. flashing, meaning may mga oras na sadya itong di gumagana ng maayos para mano-mano ang mga traffic enforcer sa pagmamando ng trapiko? Ganun ba yun, sir? Buti sana kung may enforcer nga. Sitwasyon doon, hindi siya kailangan maglagay. There are times na lagyan siya ng tao at a certain time. So yun yung tinitingnan nga namin doon. There are times na meron, may oras na meron yung oras na wala. Kasi yun nga yung... Pag rush hour? Rush hour nga yan, alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi. Pag medyo okay naman yung at nagbibigay ng mga sasakyan, magpapahinga muna yung mga enforcer. And then kapag talagang matraffic, tsaka sila lumigit. Kaya magapapansin mo, andun sila sa gilid. Ngayon, pag naka-standby siya, so yung, kaya sabi ko sa iyo, kung tagang rush hour, kailangan gigit na siya. So paano? Hahayaan na lang natin ganyan yan. Mga boss, wala ba kayong group chat? Usap naman kayo pag may time. Kung hindi nyo kayang consistent na may enforcer dyan, ayusin nyo na lang yung mga traffic light para di na maperwisyo ang mga motorista at commuter. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.